Alright mga kapatid, may panibagong reaction, video and commentary muli tayo sa araw na ito mga tol. No? Basahin ko muna yung title. No? Mga barko ng China nagpakita pero hindi lumapit. Resupply mission matagumpay. Okay, nagsagawa ulit ng panibagong resupply mission mga kapatid. So itong video panonoorin natin mula kay John Reps mga tol. No? So eto. So ang nakalagay sa thumbnail mga kapatid, napansin ko, no? Sabi rito, PCG is spokesperson, tinanggal, no? May question mark mga tol. So ito ay ating aalamin at bibigyan ng commentary, no? Jay Tariela, tinanggal nga ba? Yan ang ating aalamin mga kapatid, samahan lang ninyo ko. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong commentary, reaction video mga kapatid. Una disclaimer, hindi po tayo nagtagapaghatid ng balita. Tayo ay nanonood lang din ng mga balita at kasabay nun ay nagbibigay tayo ng reaction and commentary mga kapatid. So parang katulad nyo lang din ako nanonood, no? Sinasamahan nyo nga lang ako manood at tayo ay nagbibigay ng commentary. Huwag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na mga tol. Panoorin na natin to. Nakumpleto ng Philippine Coast Guard ang isang linggong RORE o Rotation and Resupply Mission sa West Philippine Sea sa kabila ng shadowing ng mga barko ng China Coast Guard. Good job! So hindi pa rin nawawala mga tol, no? Yung shadowing, pagbuntot, pagsunod, pagmamatsyag ng mga Coast Guard ng China. Kasi nga mga kapatid, kaya patuloy nilang ginagawa yan kasi hindi naman nagbabago yung stand nila eh. Kiniklaim pa rin nila yung malaking bahagi ng South China Sea, which is kabilang na rin yung malaking bahagi din ng West Philippine Sea. Pero kinagandahan ngayon, no, hindi sila masyadong agresibo, no? At medyo tumitingin-tingin lang sila, nagmamatsyag. Baka nga naman merong ibang bansa na nakapaligid, di nila alam, magkamali sila ng galaw. Pero gayon pa man, ang mahalaga ay na isagawa ng maayos ng PCG ang kanilang mission, yung resupply mission nga, ng matagumpay. So good job sa ating mga kinauukulan. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang multi-role response vessel na BRP Cabra at BRP Sindangan ay nagsagawa ng RORE mission mula January 3 hanggang January 9. Sa panahon ng misyon, sinabi nito na ang mga sasakyang pangdagat at ang kanilang mga tripulante ay naghatid ng mga mahahalagang supply sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakadeploy sa Kalayaan Island Group, partikular sa Lawak Island, Panata Island at Pagasa Island. So meron din pala tayong mga no, bukod dun sa BRP Sierra Madre, may mga nakadeploy tayo sa mga binanggit ngang isla. No? Kailangan na lang talaga dyan malagyan ng isang, ito, katulad nitong Pag-asa Island mga kapatid. Sana ma-develop din na katulad ng ganito kung pwede lang naman. Diba? Ang ganda oh. Nakibahagi rin sa misyon ang mga miyembro ng Philippine National Police Maritime Group. Pinapurihan naman ni Coast Guard District Palawan Commander Captain Dennis Labay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa mga islang ito sa aktibong paglilingkod sa mga malalayong unit sa West Philippine Sea, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Sinabi naman ni Labay sa isang panayam na bagamat lubos naming nauunawaan na bahagi ito ng kanilang trabaho, nais din nating iangat ang kanilang moral sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na makita ang kanilang mga pamilya pagkatapos gawin ang kanilang mga tungkulin para sa bayan at pagkatapos ay maging handa sila para i-deploy muli. Sinabi naman, syempre yan mga tol, moral support. At the same time, inspirasyon yun para sa ating mga magigiting, di ba? Na syempre makita nila at makasama ang kanilang mga pamilya. Tuloy natin. Bayan at pagkatapos ay maging handa sila para i-deploy muli. Sinabi naman ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan na ang mga islang ito ay sasailalim sa mga pagpapabuti sa taong ito at ilalaan ng Philippine Coast Guard Fiscal Year 2024 na karagdagang budget para sa pagpapaunlad ng mga infrastruktura upang palakasin ang mga kakayahan sa pagtugon at pagsubaybay sa West Philippine Sea. Nice. Ayon naman sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore Armando Bolilo na naging maayos ang misyon nang walang komprontasyon sa alinmang sasakyang pangdagat ng China. Gayunpaman, sinabi ni Bolilo na may mga nakitang China Coast Guard vessel na nagmumonitor at nagshadow sa mga Philippine Coast Guard vessel sa panahon ng misyon. At sa ibang balita naman, hindi po diktadorya ang China. Nako, eto na naman si Chu Laurel.
Eto na naman siya. Hindi daw diktadorya ang China, mga tol. Woo! Balikan natin ulit, balikan natin. Pakinggan lang muna natin siya, mga tol, no? Lita naman. Hindi po diktadorya ang China. Nako, Ayan po ang disinformation na ginagawa po ng Amerikano. nako. Pinaka-demokratiko po ang China kasi po galing sa masa para sa masa. Communist party. Komunista nga yung bansang yun. Anong demokrasya? Ang demokratiko ang sinasabi nito. Komunista nga yung bansang yun. Ano to? Demokratiko po ang China kasi po galing sa masa para sa masa. Ano naman ang impact po ng ginagawa ng Department of Foreign Affairs na negatibo sa China? Samantala, sa bagay po, I will have to add at this time na ang Department of Foreign Affairs, na mapapansin po ninyo, tumahimik na po, no? Tumahimik na matapos ng huling telephone conversation ni Foreign Minister Wang Yi ng China at ng Foreign Minister ng Secretary ng Pilipinas na si Enrique Manalo. Bakit po? Talagang pinagsabihan na po ni Wang Yi na ang Pilipinas ang nagbago ng estilo ng ugnayan sa China at Hindi daw diktadorya, mga tol. No? Kakasabi niya lang kanina, ngayon nagbabago na agad. Pinagsabihan daw ng China ang Pilipinas na talaga nagbabago. So dinidiktahan tayo ng China, mga tol. No, depende yan sa presidente natin kasi kung paano niya patatakbuhin ng bansa eh. Kung yung nakaraang presidente, kaibigan nila, mga tol, at tinahayaan lang sila ng dyan, sabi nga nila masunurin daw dati, di ba? Hindi natin galit, no, mga kapatid. In fact, gusto natin si President Duterte. Pero yun nga, no, nagbago daw kasi ang ginagawa ng Pilipinas, mga tol. Ngayon kasi presidente si PBBM, mga tol. Pinupush niya. No, pinupush niya etong pagiging agresibo ng China. Halimbawa na lang, no, ewan ko kung paano pinagtatanggol ni Chula Aurel yung every time na meron tayong resupply mission sa Ayungin Shoal, harangin tayo ng China, 'di ba? At bobombahin tayo ng water cannon, mga tol. Though hindi naman nila tayo ginagamitan ng armed attack at hindi naman nila tayo ginagamitan ng talagang matinding puwersa, pero yung ginagawa kasi nila, mga tol, isipin nyo na lang, nandirito tayo sa loob ng ating exclusive economic zone which is hindi nire-recognize ng China, and I think so na hindi rin nare-recognize yan itong taong to, no? Itong mamang to, hindi niya rin nare-recognize yun, na ang Pilipinas ay nasa loob ng ating exclusive economic zone na supposedly dapat, mga katol, kung ano man ang ating ginagawa sa loob ng ating exclusive economic zone, dapat nagagawa natin yan ng walang pumipigil, walang humahadlang at walang kahit na anumang balakid. Dapat malaya tayong nagagawa yung ating karapatan, no, dito sa loob ng ating EEZ. Kaya nga tinawag na EEZ. Kaso tingnan nyo, mga tol, yung mga mangingisda, pinapalaya sa sarili nating bakuran, mga tol. Diba? Hinaharangan yung Scarborough Shoal, mga tol, para hindi daw makapasok yung mga mangingisda doon. Paano hindi makakapasok, mga tol? Diba? Inangkin ng China yon at binakuran na nila, samantalang napakalayo na nun sa kanila, mga tol, nasa 594 nautical miles ata. Ang sinasabi, diba? Pasok sa exclusive economic zone ng isang bansa ang 200 nautical miles. Which is pasok naman talaga yung mga pinupuntahan ng ating mga mangingisda, pinupuntahan ng ating mga Coast Guard. Yung paikipag-alyansa natin, provokasyon daw yun para sa China. So parang dinidiktahan nila tayo, mga tol. So eto, hindi daw diktadorya, demokratikong bansa daw ang China, mga tol. Tawa na muna tayo dyan. ang nagbago ng estilo ng ugnayan sa China at hindi China. Mm-hmm. So number one yung sinabi ni Minister Wang Yi. Number two, hindi na palalampasin ng China yung ginagawa ng Pilipinas na provokasyon na alam naman ng China po, Amerikano ang nagtutulak. Number three, may Sinasabi nito, hindi na daw palalagpasin ng China ang ginagawa ng Pilipinas na provokasyon. So sang-ayon ka na talagang Pilipinas ang gumagawa ng provokasyon. Nagpapanggap na Pilipino. Sabi sa inyo, mga tol, lagi kayong mag-iingat sa inyong mga pinapakinggan, mga kapatid, no?
Lagi kayong mag-iingat sa inyong pinapakinggan kasi talagang sabi nga 'di ba do'n sa report na AFP ba 'yun o ng PCG na talagang matindi ang gastos ng China sa kanilang mga disinformation mga kapatid 'no? Pasyon na alam naman ng China po, Amerikano ang nagtutulak. Number 3, may konsekwensya yan kung hindi po maisaayos ng Pilipinas yan. So I think that is why the DFA is quiet now. So paano isasaayos ng Pilipinas 'yan? Sa tingin mo paano isasaayos ng Pilipinas 'yan? Ang ginagawa lang ng Pilipinas, hindi naman tayo lumalabag sa international law. Ikaw ba, Chu Laurel, no, naniniwala ka ba sa international law? Sa UNCLOS na permado rin naman ng bansa mo, 'di ba? Doon sa 2016 Arbitral Ruling Award. O syempre, alam natin mga tol, mas naniniwala siya sa China na sinasabi ng China yun daw ay illegal dahil yun daw ay minamanipula ng Amerikano. So sabihin na nating pinapaniwalaan niya yun. So ang ibig niya bang sabihin ay talagang hindi na kilalanin ng China, ng Pilipinas, yung 2016 Arbitral Ruling Award. So wag na nating i-claim yun, wag na nating i-push yun. So hayaan na lang ba natin ng China dito sa Ayungin Shoal? Hayaan na lang ba natin silang angkinin yan? Hayaan na lang ba natin ng China na angkinin ng Scarborough at yung iba pang mga lugar na inaangkin nila? Yun ang tamang paraan ba para ayusin ng Pilipinas itong sigalot na to? Pati ang Philippine Coast Guard ay may redirection na po. Hindi ko pa nakukumpirma pero sa aming usapan may balita po kami na si Tariela po ay tinanggal na po as spokesperson ng West Philippine Sea Task Force, no? Mga kapatid, hindi sa atin galing yan at hindi yan galing sa mga media at hindi yan galing sa ibang mga vlogger ha. Ito ay galing kaya Chu Laurel. Ang sinasabi niya may balita daw siya na si Jay Tariela daw ay tinanggal na bilang spokesperson ng PCG mga tol. Ulitin natin, hindi natin to pinatototohanan at hindi natin to pinasisinungalingan. Do your own research na lang mga kapatid. Basta ako, hindi ako maghahatid sa inyo ng kung ano-anong balita. Ito, binigyan lang natin to ng reaction mula rito sa mamang to. And so on. But we're still confirming all this, no? Kino-confirm pa rin daw nila. South China Sea, yung Joint Patrol na sabi ni Amy, hindi dapat may mga tagalabas na sumasali po dyan. And so on. So, meron na kasing protocol dyan ng Pilipinas at China. Paglinawan. May nakalagay pang pro-China. Hindi ko alam kung sino naglagay niyan pero may nakalagay pro-China. Kaya nga natapos na yung usapan na tiringan ni ERAP at saka ang China noon na tayo makakapag-resupply pero walang kasamang building materials. Ang hirap dito ay hindi lamang kinansila ni Marcos ang proteksyon na yan, no? Sa ibabaw ng mga nagre-resupply dyan, kundi nag-create pa ng mga senaryo, mga near collision, ha? Balikan natin ulit mga tol yung sinasabi niya. Balikan lang natin tapos meron tayong papansinin ha. Meron tayong papansinin lang mga tol ha. Tingnan niyo yung sinabi niya. And so on. So, meron na kasing protocol dyan ng Pilipinas at China. Kaya nga natapos na yung usapan na tiringan ni ERAP at saka ang China noon na tayo makakapag-resupply pero walang kasamang building materials. Yun. So yun ang inaano niya mga tol. Meron daw protocol dati ang China at Pilipino para makapag-resupply tayo ng mapayapa. Makakapag-resupply tayo rito basta walang kasamang building materials mga tol. So kailangan tayong sumunod no sa kanila mga tol para mapayapa. Unang-una, kaya tayo nagdadala ng building materials para ikumpuni. 'Di ba? Yung outpost na nandoon, yun yung BRP Sierra Madre na nabubulok na mga tol. Dahil pag hindi natin kinumpuni yun, alam naman natin na ang barko kapag iniwanan mo sa alat ng dagat mga tol, bakal yun, mangangalawang yun. At posible mga tol na masira yun sa katagalan ng panahon. At hindi na yun magiging ligtas na pamalagian ng mga sundalong nakabantay doon mga tol. Diba? Kaya nga tayo nagdadala ng pangkumpuni para kahit papano is may maayos silang matutulugan, mapamamalagian. Kasi nga wala pang structure doon eh. Yun lang yung isinadsad ni ERAP dati. So ang sinasabi nito, mali ang Pilipinas na magdala
ng mga building materials doon sa BRP Sierra Madre. Paano 'yun mga tol? 'Di ba? Kung hindi kukumpunihin yung BRP Sierra Madre mga tol, darating ang panahon at guguho 'yun mga tol at malalagay pa sa hindi magandang kalagayan yung ating mga kasundaluhan doon. 'Di ba naiisip nitong mamang 'to 'yun? 'Di ba? So tuloy natin. Ang hirap dito ay hindi lamang kinansila ni Marcos ang proteksyon na yan, no? Sa ibabaw ng mga nagre-resupply dyan, kundi nag-create pa ng mga senaryo, mga near collision, ha? Kita niya, pinapalabas niya mga tol. Yung mga nagre-resupply pa ang nag-create ng senaryo mga tol. Wow naman no. Sino ba? Sino ba yung nanghahabol? Sino ba yung nanghaharang? Sino ba yung nagbobomba ng water cannon sa loob mismo ng ating exclusive economic zone? 'Di ba? Simple lang 'yan eh. 'Di ba? Nandirito tayo mga tol sa EEZ. Supposedly dapat, dapat lang talaga malaya tayong nagagawa yung dapat nating gawin. Malaya tayo nakakapag-resupply. Kaya madala man tayong building materials o wala, dapat walang sino man ang pwedeng pumigil dyan dahil nasa loob naman tayo ng exclusive economic zone ayon doon sa UNCLOS. Ang palagay ko hindi niya rin kinikilala yung UNCLOS mga tol. Kapareho ng bansa nila hindi nila kinikilala yung UNCLOS at hindi rin nila kinikilala yung international law. Mga napaglating na naman sa video ay maliwanag na yung barko na hinala ng Pilipinas ang very unprofessional sa kanyang walang observation ng collision, anti-collision regulation. Yung Pilipinas pa daw ang unprofessional, biruin mo merong anti-collision na basta-basta haharang sa umaandar na barko. 'Di ba? Yung mga dangerous maneuvers na tinatawag. Tanong, Pilipinas ba yung may dangerous maneuvers? Umaandar yung barko ng Pilipinas, biglang hinarangan ng China ng gano'n. Syempre mapapahinto yung barko ng Pilipinas. Pilipinas pa pala may kasalanan noon mga tol. Malinaw na malinaw daw sa video na unprofessional ang mga barko ng Pilipinas. Wow. Wow. At ultimo rito sa Scarborough Shoal, ay nakalimutan ni Tariela na nawala na ang control dyan ng Pilipinas noong 2012 pa lamang dahil yan ay isinurrender ng Philippine Navy BRP Gregorio del Pilar. Nako. Sa mga Chino. Sinurrender daw mga tol Narinig nyo yun sinurrender daw. At ang pinoproteksyonan lamang dyan ng Chino ay yung lagoon. Nako. Kasi yung lagoon, mga kabasa, in the interest of nature's conservation, ay doon nagnenesel. Pumapasok ko mga isda doon dahil ang lagoon sa gitna ng shoal na yan, sa gitna ng isang napakalaking bahura na yan, ay may bilughong lagoon sa gitna. At doon nagpupunta, nakasanayan na ng mga isda na doon magpunta para mangitlog. So, palakpakan natin ng China mga tol. Pinoprotektahan daw nila. Pinoprotektahan nila yung di naman nila sakop. Tapos inaalisan nila ng karapatan. Yung talagang may sakop dyan. At yun ang binarricade ng China dahil isang BIFAR, itong Bureau of Fisheries and Agrarian Aquatic Resources na barko natin, ay pumasok doon. Huwag ka makikinatin. Huwag ka makikinatin. Hindi ka part dito. Doon ka, hindi ka part dito. Barko namin, barko ng Pilipinas. Dapat sinabi mo, barko nyo. Barko ng Pilipinas. Huwag natin, hindi ka part dito. BIFAR, itong Bureau of Fisheries and Agrarian Aquatic Resources na barko natin, ay pumasok doon. So tinaboy nila at naglagay sila ng barikada. Yun ay September 23. Noong September 25, nagpadala si Tariela ng mga tao niya at nag-uwi sila ng isang angkla, isang angkor na may nakakabit pa sa lubid.
inalis na ho ng China yung barikada nung hapon ng September 23. Dahil yung barikadang nilagay nila ro sa bunganga ng lagoon, yung pasukan, ay hatak ho ng 2 barko. Biruin mo, no? Ang tigas ng mukha ng China, no? Haharangan nilang barikada yung hindi naman kanila, mga tol. Search nyo na lang kung gaano kalayo sa China itong Scarborough Shoal. At kung ilang nautical miles lang ito, mga kapatid, mula sa Pilipinas. Ito ba, pasok ba to sa exclusive economic zone ng Pilipinas? O pasok ba to sa exclusive economic zone ng China? Kahit nga si Secretary Kibo Chodoro, mga tol, tinatawanan na lang to, mga to eh. Kaya hindi pwedeng iwanan doon. So, saan kumuha ng angkla at saan kumuha ng rope itong si Tariela? At sinasabi pa niya na babalikan niya yung barikada at tatanggalin daw nila lahat na hindi naman. Kaya nga yun lang nakuha nila na nagmamadali sila at baka abutan sila ng mga Chino. Muna kung magkakaroon man ng bago usapin dyan, ay usapan sa pamamagitan ng China, Pilipinas at yung mga may claim dyan sa area na yan. Hindi pwede mahaluan niya ng mga kung sino, Amerikano, Australiano, Hapon, o sino pang gusto makigulo riyan na hindi naman sila coastal state, hindi naman sila claimant, ay delikado. Stop na natin yung panonood doon sa mamang yun. Tawanan nyo na lang, huwag kayo masyado mabibwisit, mga tol. Meron talagang ganyan, mga kapatid, dito sa Pilipinas. And sad to say, marami pang mga Pilipinong nanonood sa kanila. Talagang paniwalang-paniwala naman sa mga pinagsasasabi nila, mga kapatid, no? So nasa sa inyo na lang bilang isang Pilipino. Kayo, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi ninyo, mga tol? Hindi lang basta-basta China ang kalaban natin dito, mga kapatid, sa usaping West Philippine Sea. No, kundi yung mga nagpapanggap na Pilipino, dapat marunong kayo tumingin sa mukha pa lang at sa mga tabas ng dila nila, mga tol. Kung Pilipino ba talaga sila o hindi. No, matuto kayong makinig, matuto kayong umunawa at kaya nga patuloy tayo nagre-reaction video, mga tol eh. Patuloy tayong gumagawa ng mga reaction video, commentary, mga kapatid, para at least maging aware din kung sino man yung maaabot nitong ating video. Baka kasi yung iba, yun lang yung napanood, no? Yung mga pro-China yun, no? Yun lang yung napanood. Pero baka hindi nila alam na mali na pala yung napapakinggan nila. Well, anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.